Meron po tayong balita mula sa Ilocos Sur. Bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo ay ang kakaibang boxing. Hindi po tao ang mga kalahok, kundi mga itlog ang bida sa ring. Tuktukan ang tawag dyan ng mga taga-Masinggal, Ilocos Sur. Pag-uuntugin nila ang mga hawak nilang itlog na native kung tawagin. Ang matirang hindi nababasag ang tatangaling kampyon. Sa bansang Germany naman, palayuan ng paghagis ng itlog ang labanan. Mula mga bata hanggang sa nakatatanda kasali. Kanya-kanyang estilo ng paghagis sa nilagang itlog. Mahigit 80 taon na pala ang tradisyon na yan ng mga Aleman. Balik tayo dito sa Pilipinas. Isa sa mga lugar na dinayo nitong Semana Santa ay ang lungsod ng Angeles sa lalawigan ng Pampanga, kung saan may idinaos na senakulo. Ilang turista ang todo posing po. Nagpalitrato sila sa ginamit na krus. Inuulan sila ngayon ng batiko sa internet. Nakatutok si Lia Manyalak ng video. Ang pagpapakasakit at paghihirap ni Jesus sa krus ang sentro ng pagtitika ng mga Katoliko nitong nagdaang Semana Santa. Para sa mga Katoliko, ang krus ang patunay ng matinding pagmamahal ng Diyos sa tao. So ang krus ang siyang sagisag ng kamatayan ng Panginoon at ng ating kaligtasan. Hindi ito isang laro lamang. Ibig sabihin ay dahil napakahalaga nga ng krus bilang sagisag at simbolo ng ating pananampalataya, kaya hindi natin ito lalaruin. Kaya ganoon na lang ang naging reaksyon sa mga litratong ito na kumalat sa Facebook nitong weekend. Kuha ito ng photographer na si Mike Domingo na nanood ng ginawang sinakulo sa Barangay Lourdes, Angeles City, Pampanga. Makikita sa larawan ang isang babaeng nakatungtong sa krus, naka-shades at shorts at nagposing pa na nakataas ang isang kamay. Sa isa pang kuha, may dalawang lalaki rin na kunwari nakapako sa krus, pati ang ilang banyaga nakiposing din. May kuha rin ang ilang bata na pilit na umaakyat sa krus. Agad na umani ng batikos ang mga turistang nakuna ng litrato dahil saan nila'y paglapastangan sa krus na isa sa pinaka-importanting simbolo sa Kristyanismo. Ay, bastos. Bakit po? Hindi maganda yung ganyan. Minsan kasi mga tao ngayon parang makamundo na masyado. Hindi na nila nakikita yung essence ng sacrifice on the cross. Jesucristo po yung nakapako sa krus eh. Bakit po sexing babae yung nilagay dyan? Mali ho talaga yun. Parang binabastos na rin nila yung Kristo po na. Nakausap ng GMA News ang photographer na si Domingo at kwento niya, nagkataon lang daw na nakita niya ang ginagawang pagpo-posing ng ilang turista sa krus kaya kinunan niya ito ng litrato. Hindi ako gano'n religious pero parang foul lang. May sana may parameters din sila kung ano lang yung pwede at hindi pwede. Hindi raw niya akalain na magiging viral o kakalat ng husto sa internet ang kanyang mga kuha. Paliwanag naman ng barangay captain ng Barangay Lourdes, hindi nila akalaing paglalaruan ng ilan ang krus. Hindi raw kasi nila agad na ialis ang krus na ginamit sa sinakulo nitong nakaraang linggo. So sana naman po, dun sa mga nagpa-pictures pa na iba, wag na po natin ilabas. Bigyan po natin ng respeto itong nagdaang Semana Santa. Aminado ang simbahan, posibleng ginagawang katatawanan ng ilang religious image tulad ng krus dahil hindi na malalim ang pangunawa ng mga Katoliko, lalo na ng kabataan, sa kahulugan ng kanilang pananampalataya. Na ang hamon talaga sa atin ay hindi lamang para ikondina o husgahan, kundi gawin natin ang iba-ibang pamamaraan upang maiparating natin sa iba o sa ating kapwa yung mensahe nga, yung central na mensahe, ang magandang balita ng ating Panginoon. Lia Manyalak del Castillo, nakatuto, 24 oras. 20 flight kada araw ang maapektuhan dahil sa pag-iiba ng ruta sa panahon kung kailan inaasang magpapalipad ng rocket ang bansa North Korea. Ang dahilan, pangsamantalang isasara yung daanan ng eroplano, yung tinatawag na mga airways. 3 po yun. At yun ay bilang bahagi ng pag-iingat. Nakatutok si Rapi Tima. Ito raw ang unang pagkakataon na nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng Notice to Airmen o NOTAM para ipasara ang 3 airways o mga daanan ng eroplano sa himpapawid ng Pilipinas. Mula April 12 hanggang April 16 ang notice na ito. Sa panahong ito kasi inaasang ilulunsad ng North Korea ang kanilang rocket na magdadala raw ng weather satellite sa kalawakan. Pero ayon sa CAAP, hindi malaking abala sa mga eroplano ang pag-iiba ng ruta, kaya walang dapat ikabahala. Ang approximation ay magiging additional mga 10-minute
travel time yon kasi medyo mas malayo ng kaunti yung kanilang dadaanan compared dun sa normally ay route na tinitake nila sa kanilang flights. So hindi naman pala talaga kumbaga oras yung abutin? Hindi naman. Very minor nga lang siya. Hindi rin naman daw ito malaking dagdag sa gastos ng mga airline dahil madalas sa mga 10 hanggang 20 minutong dagdag sa flight ng mga eroplano kasama na sa kanilang araw-araw ng contingency. 20 flight kada araw ang maapektuhan dahil sa pag-iba ng ruta. Kasama na rito mga international flights na makikidaan lang sa himpapawid ng bansa patungo ng South Korea at Japan. Patungo ring South Korea at Japan ang maapektuhang flight ng Philippine Airlines. Ang mga flight din ng Cebu Pacific na Osaka, Manila ay apektado. Binase namin yon doon sa ipinalabas na information ng North Korea na ang kanilang launching ay gagawin nila between April 12 ng 6 ng morning and hanggang alas 12 ng tanghali. So mas naglagay kami ng konting allowance na 1 hour before and after. Ang mga paserong nakausap ng GMA News, hindi naman nababahala sa pagbabago ng ruta ng mga eroplano dahil sa rocket launch ng North Korea. Rafi Tima, Nakatuto, 24 oras. Muling humingi ng tawad ang Japan sa ginawang pagmamalupit ng kanilang militar nung ikalawang digmaang pagdaigdig. Ipinaabot ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kashinao Urabe, ang mensahe niyan sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bataan kanina. Sa kabila ng mga pasakit doon sa mga Pilipino, nagpapasalamat si Urabe dahil sa magandang pagtingin ngayon ng mga Pilipino sa mga Hapon. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Aquino ang mga dagdag benepisyo para sa mga veterano. Bukod sa Veterans Memorial Medical Center sa lungsod ng Quezon, pwede na rin daw magpagamot ang ating mga veterano sa halos 600 pang tinatawag na accredited na mga ospital. Saklaw na rin daw ng kanilang health benefits ang operasyon sa katarata at ang tinatawag na coronary angiogram at cardiac bypass. Chika Minute! Nag-e-enjoy daw si Elmo Magalona sa pag-shoot ng pelikula nila ni Julian San Jose na Just One Summer. Pero aminado si Elmo, nahihirapan siya sa ilang dramatic scenes. Yan ang chika ni Nelson Canda. Dinayo ng GMA News ang shooting ng Just One Summer sa isang bukid sa San Miguel, Bulacan. Todo pa rin ang tawanan at kantsawa ng mga miyembro ng cast kahit pabilad sa init ng araw. Kahit daw mahirap gawin ang pelikula, nag-e-enjoy naman daw sila. Si Elmo Magalona, inamin na medyo nahirapan sa ilang eksena. First time daw kasi niyang sumabak sa heavy drama. Yeah, some were really hard to express. Yung ibang mga may ibang scenes mahirap ipakita yung kung paano ko ba siya ipapakita, pero we managed to make it look good naman. Sumailalim sa ilang workshops si Elmo. Meron din silang acting coach para umalalay sa kanila. Pero if it's family related, syempre doon ako makakuha kapag family kasi I'm very close to my family. Malaki rin daw ang tulong ng kanyang ka-love team na si Julian San Jose. Bago pa man rumolyo ang kamera, pinaghahandaan na raw nila ang eksena. Kung ano po yung mga ginagawa namin sa workshops, parang ina-apply na rin po namin dito sa movie. Bago raw ang showing ng Just One Summer, nagpaplano na rin sila kung paano magkakaroon ng maikling bakasyon. Kung kakayanin na, kunyari, kung summertime pa rin and then may time pa rin na mapunta sa beach or something. And I'll try. Kasi tagal ko na rin hindi nakapunta eh. Kasi before po, nagpupunta po kami ng province nila mama sa Marinduque. Mula sa San Miguel, Bulacan, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Dumating na kanina ang Irish rock band na The Cranberries para mag-concert bukas. Ilan sa mga pinasikat nilang kanta ang Zombie at Linger. Makichika kay Aubrey Carampel. After 16 years, balik Pilipinas ang Irish rock band na The Cranberries. Kaya naman excited na raw silang muling mag-perform para sa kanilang Filipino fans bukas. Yeah, we're excited about it, yeah. Cool. Any message to your Filipino fans? Well, just hope you like the new record and hope to see you tomorrow night at the show. Yeah, can't wait. Can't wait. 96 was the last time we were here. 1996, a long time ago. Sumikat ang The Cranberries noong 90s. Kabilang sa kanilang hit songs ang Zombie, Ode to My Family, Linger at Dreams. 2003 nang madisband ang grupo matapos makagawa ng 5 albums. Pero matapos ang 6 na taon, nag-reunite sila at nag-release ng bagong album nito lamang Pebrero.
ang Roses. Bukas sa kanilang concert sa Smart Araneta Coliseum, kasama raw sa kanilang repertoire ang mga kantang kasama sa bago nilang album at syempre ang kanilang greatest hits. Audrey Carampel updated to showbiz happenings. At yan ang mga bueno manong kong chika for the week. Tutok uli bukas for the hottest showbiz news dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.